Hinamon ni House Prosecutor Terry Ridon ang defense team ni VP Sara Duterte na galingan daw nito ang pagtatanggol sa pangalawang pangulo sa impeachment trial. Ang paliwanag ni Ridon, bigo ang defense team sa napahinain ang argumentong may katotohanang pinagbantaan ng bise ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang pamilya. Anila, puro teknikalidad ang binabanatan ng depensa at hindi ang mismong pagbabanta. Ang kampo naman ng depensa, ayaw na rin patulan ang patutsara ng prosekusyon. Siyempre may mensahe po tayo sa depensa. Yan na ba yung best nyo? Parang galingan nyo pa na onte. Hindi nagbabago yung fact na mayroong nagbanta, mayroong pagbabanta. Ito, mayroon bang nagbago sa mga pananakot na ginawa ng Vice Presidente? No? At ang maliwanag naman ho yung naging tugon niya dito. Sinabi niya, it does not change the gravity and the seriousness of the threats made by the Vice President. Congressman Ridon is entitled to his own opinion, and I don't think it would be appropriate for me to comment on that. We do not engage in such discourse. Nanindigan din ng depensa na walang kinontratang hitman si VP Sara Duterte. Pero para naman kay Ridon, kung totoo man ito, lumalabas na sinungaling ang bise. Kaya dapat daw mamili ang bise kung ano ang totoo. Kung totoong hindi siya kumuha ng killer, ibig sabihin niya Vice President that lies. Di ba? Pero kung totoo na nag-contract siya ng killer, then you have a Vice President that contracts a killer. Mamili na lang ho siya dun sa dalawang bagay po na yun. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.